ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di na ako bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutupad niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa karagatan, pag-ihip ng hangin at buhos ng ulan. Ang pananampalataya'y dapat tibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako na hindi niya pababayaan tayo. Ang pangangailangan ay tugunan niya ng gusto, at ang buwal ng ligaya ay aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo, siya'y sapat sa akin. Kung ako'y nasa Kanya, ay wala nang kailangan pa, dahil ako'y lubos na sa Kanya. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo, siya'y sapat sa akin. Kung ako'y nasa Kanya, ay wala nang kailangan pa, dahil ako'y lubos na sa Kanya. Ito mo po sa iba, sa Colossians chapter 2. Okay, para po sa ating part 2 na natin naging design po kanina umaga. Yes, si Kristo ay sapat sa akin. Siya ay sapat sa iyo. Amen. Kung tayo rin nasa Kanya, wala na tayong pang kakailangan po. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, matapos na siya bibisitahin itong si Epapras habang siya pinakakulong. Kanyang binalita yung kalagayan ng church sa Colosa, at siya po ay natuwa sa kanyang nabalitaan. Pero sa kabilang lahat, ay meron din naman po siya naging alalahanin tungkol sa church na ito sa Colosas. Now, this verse number 4 to number 10, ang ating pong magiging scripture reading. Palit ang magbasa. Ito na kayo? Colossians chapter 2, verse number 4, number 5. Verse number 4, in this I say, lest any man should beguile you with enticing words. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Beware
lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Okay, lahat, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Panginoon, lumalapit ako at hinihiling ko sa iyo ang pagpapala mo sa mensahe po ngayon pong gabi. Ang dalangin, Panginoon Diyos, ng mensahe po ito ay mapapala mo ang lahat ng iyong mga anak na narito po ngayon. Ang iyong malingkod, gamitin mo lamang patnubayan, Panginoon, at bigyan ng mensahe ng salita sa aking bibig na ihahatid ko sa iyong church. Kaya dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Now, maganda yung report nitong si Epapras sa kay Pablo, at yung report ay nagdulog din sa kanya ng concern, ng pag-aalala. Ang dahilan sapagkat may mga lobo na nakapalamit tupa na iba pa ang dalang turo nung dumating po sa kanila. Sino itong mga lobo na ito, o wolves in sheep clothing? Sino sila? Sino ito mga ito? False what? False teachers. Ang mga false teachers, mga nagpapanggap na mga pastor din. Pero yung kanyang dalang turo ay malaking banta sa faith nitong mga Kristiyano nito. Alright, at isa po sa kanila po mga 89% na katuruan ay itong turo that Christ is not enough. Si Kristo daw ay hindi sapat upang sila po'y maligtas. Ano na sila ulit? Amen? Amen? Okay, hindi ito sapat. Hindi sapat na tinanggap mo siya, hindi sapat na nanampalataya ka sa Kanya. Alright? At isa pa, pansinin po ninyo, ang dalaturo nila ay wrong doctrine. Okay? They are wrong pagdating sa tinatawag Christology or the doctrine of Jesus Christ. Meron silang malaking pagkakamali about the person and work of Christ. Ito po yung malaking banta at delikado sa pananampalataya nitong mga tao nito. Ano yun ulit? Now, let me remind you sa ating pong tatala that you must know Christ. You must know Christ, okay? You must know Christ to know, okay, that you are in Christ. Mahalaga na kilala mo si Kristo, okay, para makatiyak ang ikaw ay nakikristo. Are you with me? Amen? Again, very simple, okay? Pagka mali at isa sa tinatawag ng basayan, para malaman mo kung puto hindi, alamin mo, ano ang turo niya? Ano ang kanyang bilip patungkol kay Kristo? Naniniwala ba siya si Kristo ay Diyos at nakabantay ng Ama? Naniniwala ba sila si Kristo that He is the Almighty God, He is the Alpha and Omega, at siya si Jehovah na nagkatawang tao? You see? Yes, because you must know Christ to know who you are, that you are in Christ. Walang salvation pag mali ang paniniwala mo kay Kristo. Okay? Again hindi ka maliligtas kung ang paniniwala mo si Kristo ay tao lang. Hindi ka kaya iligtas ng taong Kristo. Okay? Hindi ka rin kaya iligtas ng Kristo na makapangyarihan lang, pero higit na makapangyarihan yung Ama sa Kanya. Again, there is no such thing as maliit na Diyos at malaking Diyos. Di ba alam niyo? Walang gano'n. Alright? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ako at ang Ama ay isa. Okay? Now, and then one thing, in verse number 6 to number 7, sabi ng mga as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, ang dapat gawin? Alright, walk ye in Him. Okay, ano pinapakita? Salvation is more than making a profession of faith. Salvation is more than what? Okay, ang kaligtas ay higit pa doon sa, ay hindi naman yung basta doon nasasabi, naniniwala ako, tanggap ko naman siya. No. Okay? Sa Bible, therefore, as you
receive Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kung talagang tinanggap mo si Kristo, ang dapat lumakad kang kasama niya. Okay? Lumakad kang kasama, make sure na yung direksyon na ibig ng Diyos, yun ang nilalakaran mo. Okay? Lumalakad ka sa tamang landas na nais ng Diyos para sa iyo. Walk ye in Him. Are you with me? Ha? Alright, pangalawa, lumalakad ka with fellowship with God. Magkasundo kayo. Alright? Okay, nangulugan pa lang dahil yung katotohanan na natutuhan mo kay Kristo, ay hindi sa kanya, yung katotohanan na natutuhan mo tungkol kay Kristo ay siya humuhubog ng iyong pagkatao. Di ba rin isa? Hindi ka magkakaroon transformed life kung si Kristo ay maliit na Diyos lamang sa iyo. You see? Amen, isa? Amen? Ang Kristo na very powerful na bumago ng buhay is what? Kristo, Diyos na katawang tao, bagamat nasa katawang tao ay Diyos pa rin. You see? Yun ang may power to transform your lives. Okay? You see? Yun ang humuhulma ng pagkatao. Yun ang bumago sa atin. Okay? Hindi ka rin kayang baguhin ng maliit na Diyos. Kung ang paniniwala mo, iba si Jehovah, iba si Kristo Jesus. Nakikinig ka sa atin? Yan ang isa. Naliwanag ba sa atin na si Jehovah ng Old Testament, si Jehovah na nagpakilala kay Moses sa pangalan I am, iba namin, si Jehovah na nagpakilala kay Abraham, ay si Yesu Kristo na nagkatawang tao. Maliwanag ba sa atin yun? Amen? Ulitin naman rin, okay? Ang sabi ng Biblia, okay? Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak, ang siyang nagpakilala sa Kanya. Iba namin? Amen? Ang Diyos Ama, ni hindi nagpakita, ni hindi nadinig ang Kanyang tinig. Amen? Kaya maliwanag, sa Old Testament, maraming pagkakataon, nakikipag-usap si Jehovah God sa mga propeta. Remember that? Amen? Okay. Nagpahayag siya kay Noah, kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Maliwanag ba? Nagpahayag siya at nagpakita siya in visible form, maging kay Samson, maging kay Jephthah. Iba namin? Maging kay Jeremiah, maging kay Isaiah. Si Isaiah, pumasok sa tema, nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Remember that? Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng Diyos kay Isaiah? Okay? Sino ang susugo para sa amin? So, ano sabi kay Isaiah? Here am I, send me. Now, sino yun? Kung ang Diyos ay hindi nagpakita, hindi nakipag-usap, sino yung Diyos na yun? Walang iba kundi yung God the Son. Maliwanag ba sa atin? Amen? Amen isa? Kaya si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nung nagpakita ang Diyos, walang iba kundi yung bugtong na anak. Alright? And notice verse number 9. Tayo na. Tungkol kay Kristo, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. You see? Si Christ is what? Si Christ is what? Like a field. Punong-puno ng deity. The word full is what? Field, full. Puno. Wala nang paglalagyan, puno na. Anong pumuno sa Kanya? Yung pagiging what? Omnipotent, omniscient, ano ba? All-knowing, ano ba? Omnipotent, omniscient, omnipresent. Yun ang pumuno sa Kanya. Di ba naman nakikinig sa akin? Puno siya noon. Nakikinig siya? Kaya nung tanggapin natin siya, puno din tayo. Nakuha ba ba? Nakikaya ba? Kaya nung tanggapin mo siya, napuno ka rin. Kaya naawit yung si Kristo ay sapat, bakit puno na tayo? Okay? Kaya nga, kung may magtuturo sa atin, the dress is not enough, okay? Bulaan propeta yun. Si Kristo ay sapat sa akin. Siya ay sapat sa iyo. Okay? Kaya nga, okay,
kasama niya, sa direksyong nais niya, okay? May pakikipagkasundo sa kanya, hindi ka sumasagot, isa pa, rooted. Nakaugat. Bakit siya nag-rooted? Amen? Rooted means what? Matibay, hindi natitinag, matatag sa pananampalataya, sa aral na ating natutuhan. Rooted. Ito po'y nagpapahayag din ng what? Malalim ang pagkakabuon. Rooted, nagpapahayag din ng malalim ang pagkakatanim. Anumang sigwata, bagyo, hindi kayang hugutin. Because of what? Rooted. Nakikinig ka sa akin? Nang rooted, ito po'y konektado nito sa John chapter 15. Sabi Kristo, I am the one, ye are what? Alright. Rooted, di ba? Oh, sige. Kaya nga sa nakadikit ka sa Kanya, walang dating sa buhay mo na hindi mo nagtumaan sa Kanya. Amen? Nakadikit. Okay? Yung buhay ni Christ na nahahayag sa'yo. Alright? You see? Kaya, now, in verse number 8 to number 10, yung ating message, the sufficiency of Christ, part 2. Now, in verse 8 to number 9, ito, okay, ibig itong two reasons to trust the sufficiency of Christ. Ibig kong kuhanin ito, bagamat nabanggit ko na kanina, pero ibig kong maging malalim din po kanito. Okay? Dalawang kadahilanan, okay, upang ating pagtiwala ang lubos na si Kristo ay sapat. Alright? Siya'y sapat. Ito po yung mga truth na kailangan ng bawat Kristiyano na matutuhan at dito po'y maging malalim ka. Number 1, what is verse number 9? Okay. Ano ang sabi ng Biblia? For in Him dwelleth all the fullness of God. Alright, tama the word Godhead. The word Godhead speaks of what? The persons of God. Okay? Godhead speaks of what? The persons of God. Okay? It is the same of being God. Si Kristo ay Diyos. Amen, sir? Amen? The person of God. Okay? He is eternal. Okay? Amen, sir? Amen? Bago pa ng taga-salibutan, Diyos na siya. Are you with me? Amen? Animal, unchangeable. Yun ang person of God. Amen, sir? Siya espiritu, pero nagkatawang tao. Tumahang sa gitna natin. Okay? Pangalawa, sa verse number 10, dahil sa Diyos, at sapagkat sa Diyos, verse number 10, tayo dahil sa Diyos, na ating pinagkap, ngayon, ye are what? Ye are what? Alright, ye are what? Pakita sa likod, ye are what? Okay, ito mga, ye are complete in Him. Di ba namin kasi? Ye are what? Yes, sapat ka. Ulit-ulitin ko. Okay? Kaya mo po sabihin at awitin yung inamit, di ba nagdondong ka na, si Kristo ay sapat sa akin. Okay? Siya sapat. Okay? Alright? You see? Okay? The word complete also means what? Fullness. It means also to be full to the top. Full to the top. Paano bang yung baso puno ng tubig? Wala ka nang pwedeng isalin pa. Nakikinig kayo? Ikaw din, puno ka ni Kristo. Wala nang kasya pang isasalin pa sa iyo. Paniwanag ba? Wala nang anumang idadagdag ka. Walang kulang na aral tungkol kay Kristo sa iyo. You are complete in Him. Okay. Wala makakapagsabi sa iyo na kulang yung natutuhan mo sa kanila. No, you are complete in Christ. Alright? Kaya nga sabi sa verse number 8, Pablo, tungkol ito na beware. Beware, okay? Sa verse 8, nagbigay siya ng warning. Ano sabi sa verse 8?
tao yun. Amin ka siya? Amen? Kasi hindi mo nangyari sa ibang mga church, di ba? Nabihan sila ng ibang turo. Hindi tinuturo sa inyo, pastor, ito, okay? Na meron ng pinili at may hinirang na. Hindi na dito. Complete. Okay? Kaya ito po'y katiyakan, no? Na yung ating kaligtasan, no? Okay, ay tiyak, because we are complete in Christ. Christ filled us with His presence. Amen? Complete kay Kristo. Alright? Kaya nga nagbigay si Pablo ng warning. Ano po? Now, ano yung mga dapat nating iwasan na kanyang ibinigibabala sa atin? Notice verse number 8. Dali nga, pakinakas. Beware, lest any man spoil you through what? Una, beware of philosophy. Okay? Beware of what? Pakas? Philosophy of men. Okay? Now, itong philosophy, alam naman natin, no? Ito yung mga philosophy na nagsisikap silang sagutin yung malaking tanong ng tao. Di ba? Di ba? Yes, yun. Okay, they try to give an answer to sa mga big question ng tao. But the truth is, meron lamang kung tutusin, meron lamang talagang, tatlong universal question ang tao. Ano ba yung tatlong yun? Nabigay ko, okay? Where did I come from? Alright? Three big universal questions of men. Alright? Na sinisigap sagutin at bigyan ng kasagutan ng mga philosopher. Ano yung number one? Where did I come from? Diba? Anong sagot ng mga philosopher? Saan daw galing ng tao? Sila yun. Sila. Diba? Sa algae, sa frog. Hindi ba? Kaya, yung mga sinuunang tao, bago nung hindi pa nakakapasok ang mga magkakalito, anong sagot niya? Galing sa, ano daw? Sa kawayan daw. Ano yun? Putok sa buho. Tama, di ba? Putok sa buho. Nabiyak yung kawayan sa kanan si Malaka, sa kaliwa si Maganda. Sa gitna si Steve. Bayot. Diba? Sige. Kaya, where did I come from? Yun ang tanong ng maraming tao. Pero sinabi ng Bible. Anong sagot ng Bible? Genesis 1:27. Amen? Amen? Tayo ay nilikha ng Diyos. Amen? Amen? Kayo nilikha ang babae at lalaki. Okay? Yes, God created us from His image. In the image of God created He male and what? Female. Alright? Kaya huwag kang magpapadala sa pilosopi ng tao. Alright? Ano yung pangalawang big question ng tao? Why am I here? Ngayon, tingnan ko na ha? Ngayon, kung tatanungin ka ng mga alright, Kuya Alan, Kuya Emerson, okay, ako ito, okay, why am I here? Bakit ba ako narito? Anong kasagot mo? Kayo, kung tatanungin ka ng mga kabataan, naghahanap ng kasagutan mo, why am I here? Bakit ba ako narito? Ano sagot mo? Okay, now, ano sagot ng Bible? Alright? Revelation 4:11. Ano sagot ng Bible? Revelation 4:11. Tingin po, ano sagot ng Bible? You see? Ano yung sasagot mo? Alright, kung sakali, anak mo man ang magtanong, Daddy, Mommy, okay, why am I here? Alright, Revelation 4:11. Nakatingin mo? Pakilakas nga? Ready? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure. Alright. Is the seed of God for Thy pleasure? Now, ano sabihin? Why am I here? Ano sabihin? To please God. Amen. Ano ang sagot? Pakilakas?
kanyang creation. Remember? Eh, hindi ba, okay, how many times nabawag creation, sabi, oh, it is good, good, good. Tama, di ba? Kasiyahan ng Diyos na kanyang masdan lahat nung kanyang rika. At higit ikaw, kasiyahan ka ng Panginoon. Sinira lang tayo talaga ng kasalanan. But thank God, si Christ yung dumating upang magkaroon ng reconciliation. Okay? Now, ano yung pangatlong big question ng tao universally? Where am I going? Ano yung number one big question? Pagkatakas nga, where did I come from? Anong sagot ng Bible? God created all men. Ano yung pangalawang tanong? Why am I here? Anong sagot ng Bible? Anong sagot ng Bible? Pagkatakas ng likod? To please God. Now, mag-isip ka ng pwede pang sagot. Mag-isip ka ng pwede pang sagot. Wala ka makikita. Kasi ang Diyos, God is complete. Wala ka pwedeng nalagdag sa Kanya. Understand? Alright. Ano yung pangatlong tanong? Where am I going? Saan ba ako pupunta? Anong sagot mo? Okay. Anong isagot mo? Alright, Daddy, mami ko yata, where am I going? Yes, niligtas tayo ng Diyos pala. Yes, ibig pala Diyos na bigyan ka siya ng kalugan na, saan ako pupunta? Saan ako patungo? Saan patungo ang buhay ko? Ano sagot mo? Psalms 23 and verse number 7. Psalms 23 and verse number 8 is ang beware of philosophy. Beware of philosophy of men. Yung tatlong big question na yan ng tao, yan yung sinisikat bigyan katugunan ng mga so-called intellectual today. Alright? But karamihan ng kanilang sagot, magandang pakinggan, but what? Empty. Ano yun ni? Empty. Walang laman. Alright? Now, where am I going? Anong sagot ng Psalms 23 verse number 7? Pakadalas ka? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell, pakadalas, in the house of the Lord forever. Now, where I am going? Ano sagot? In the house of the Lord. Liwanag ba? Habang nasa lupa, sa church. Pag namatay, sa langit. Liwanag sa atin. But beware of philosophy of men. Iba ang sagot nila. Okay, ito yung dumating sa Colossus. Ito yung dumating. During the time of itong si Pablo, andun na yung mga Greek philosopher. Andun na sila. Alright? Nandun yung doktrina ni Origen na ang turo niya, si Kristo ay created being lang. Nag-uumpisa rin doon. So, beware of philosophy of men. Kahapon, I think si Mot yata at saka si may pinuntahan sila doon sa Kalios. O para ma-witness na. O tinanong nila, isa ko, punta pag namatay ka, ano sa mo? Patay na ako, ano pa ka nagpo doon? Ito ba, hindi na? Simple, pero philosophy ng tao. Walang laman, walang pag-asa. All describe philosophy men as well as vain deceit. Okay, walang kabuluhan. Magandang pakinggan. Okay, parang malalim, pero walang kahulugan, walang value. In Ephesians chapter 5 and number 6, tingnan po ang bilin ng Panginoon. Ephesians chapter 5 and number 6. Okay, no, sinasabi dito sa pagkat ito yung ma-encounter mo. Okay? At ito yung naganap sa Colossus na nagbigay kay Pablo ng concern. Sapagat nasa under house arrest siya. Alright? Nabalita nito mula kay Epapras. Kaya sabi niya, beware of philosophy of men. Okay? Si Kristo ay sapat. Alright? Yes, magandang pakinggan ang turo nila, magandang paliwanag na sinasabi nila, but beware. Beware. In Ephesians
5:6, pakalakas yan, sabi ni Pablo, let no man deceive you with what? Vain words. Ano yung vain words? Empty. No value. Walang substance. Sapagkat ito ay filosofya lamang ng tao. Ito yung mensahe at aral na hindi galing kay Kristo. Alright? Ano yung pangalawang sinabi niyang beware? Pangalawa, of empty tradition. Empty tradition. Notice verse number. Balikan niyo po, Colossians chapter 2 and number 8 pa rin. Kaya nga, ano kayo? Beware lest any man spoil you through philosophy and to not blame. This is after what? The tradition of men. Okay? So beware of empty tradition. Mga kinagis na. In Mark chapter 7 and verse number 9, tungkol sa tradisyon o nagis na. Ano sabi ng Marcos 7:9? Pakinakas na sa Tagalog. Andiyan kayo? Sinabi niya sa kanila, totoo, itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang mga saling. Ano yung saling? Tradisyon. Diba? Tradisyon. Okay? Mga aral na natutuhan nyo lamang mula sa mga ninuno ninyo. Pero walang halaga, walang kabuluhan sapagkat hindi aral ng Diyos. Okay? Beware of empty tradition. Okay? Sinasabi ng Bible, sa pagsisikap nyo na itaas ang aral ng tao, itinakwil naman ninyo ang aral o utos ng Diyos. So beware of empty tradition. Beware of tradition that exalted over the authority of God's word. Can you imagine that? Ito ang Bible pero binabaliwala nila. Higit nilang pinapahalagan yung kanilang napakalakas tradisyon o nagis na. Saan sa Bible na ang mga apostol ay gumamit ng rosaryo? Wala kang makikita gumamit sila ng rosaryo. Okay? Saan sa Bible na bago mag-pray nag-aantanda sila? Wala sa Bible yun. Yun ay sabi. Tradisyon lang yun. Okay? Alright. Saan sa Bible yung penitensya? Wala rin sa Bible. Maging yung misa, wala sa Bible. Hindi rin sila gumamit ng ostia. Paliwanag ba? Okay. Pag mayroong tradisyon, mayroon din pamahiin. Amen. Alright? Ito yung mga saling. Magamit ka nga ng Kristiyano, pero pagka-araw ng patay, naglalagay din ng pagkain sa babaw ng video. Wala mo sa mga kailangan ng mahal mo sa buhay na wala, hindi mo ba? Pero yung sasabayan yung iba, wala sa Panginoon, magkakain ka din ng barbecue, tsaka balot. Anyway. May suka yun. Mahal ng suka. Kakain ba yun? Iwan mo, bukas balikan mo. Ay, naubos. Nagos na ako doon. Stroke yung kulturero. Siya pala naubos. Beware of tradition. Amen? At kay mga superstition. Okay? Yun ang pumasok sa sa Colossus. Tingnan niyo po. Notice verse number 16. Nandiyan kayo? Okay. 16. Ready? Let no man, chapter 2:16. Tayo na. 2:16. Ready? Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Kita niyo po yan? Which are shadow of things to come, but the body is of Christ. Number 18, let no man, beguile you of your reward in what? In a voluntary
humility, and worshiping of angels, intruding into those things which he had not seen. Ito niyo po yan? Oh, you see, listen carefully, sapagkat ito po mga false teachers nito na dumating sa kanila ay nagpapakunwaring meron sila mga natatagong kaalaman. Ayun, ibig sabihin? Parang yung sila Preyon, yung founder ng mga Pentecost, sila Preyon. Parang si Preyon, si Felix Manalo, at maging itong si Joseph Smith, pareho sila na may angel na nagpakita sa kanila. Tama niyo ba yun? Pareho sila. Amen? Kaya meron silang angels sa buhay nila na kanila pong talagang itinatali sa buhay nila. Alright? At sila may nagpapahayag ng mga bagay na hindi mo nakita, pero nakita nila. Hindi mo nabilib, pero sila nakadinig. Nakadinig po ako doon? Hindi naman po masagot dito. Ang sabi bakit, beware. Mag-ingat kayo diyan. Alright? Hindi nyo kailangan ng lahat. Because si Kristo ay sapat sa atin. So beware of empty tradition. Okay? Don't forget yourself, you are complete in Christ. You are complete in Christ. Christ is everything you need. Alright? Nothing is lacking. Walang kulang sa'yo. Nakikinig ka sa akin? Okay, nothing is lacking from our salvation in Christ. Kay Kristo, una-una, we are forgiven. Kay Kristo, pangalawa, we are born again. Tama? Ipinanak tayo muli. Number 3, kay Kristo, we are redeemed from slavery. Amen? Kay Kristo, we are what? Reconciled to God. May kapayapaan na tayo ng Diyos. Amen? Dati natin, tayo ay kaaway ng Diyos. Ngayon ay what? Anak ng Diyos. Forgiven, born again, pangatlo, redeemed. Ano yung sabi? Pang-apat, reconciled. Pang-lima, declared righteous. Ano sabi ko? Declared righteous. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Declared righteous. Maliwanag ba? Okay. Hindi lang pinatawad, kundi ang Diyos mismo sabi, matuwid yan. You see? Bakit tayo naging matuwid? Sapagkat si Kristo nakikita na sa atin. Diba namin? Naalala niyo yung ilustrasyon na napakaganda? Nung tumingin ng Diyos doon sa krus, ikaw ang nakita. Amen? Nung tingnan ka ng Ama, ang anak niya nakita sa iyo. Kaya nagsimula yun, nung tanggapin natin si Kristo. Amen? Anong tawag sa ilang doktrina? Para naman, the doctrine of imputation. Nalipat kay Kristo ang sala mo, yung righteousness naman ni Christ ang nalipat sa iyo. Doctrine pa? Gusto ko lang alam nyo, ha? Kasi ye are complete in Christ. Kaya nga, sa pagkakali, kompleto sa kanya, lubos, na isipin ko rin, hindi mo kailangan ng horoscope, ha? Ipapalalo ko lang. Naginig ka sa akin? Hindi mo kailangan ng what? Alright. Ang iyong kapalaran ay wala sa bituin. Hindi nakaduhay sa bituin, ha? Pagbalik sa bituan ng manok. Alam, bibilo ko. Okay? May mga lugar ito na pag naghahanap ng kapalaran, nagkakaki ng manok. At hinahanap yung kanyang kapalaran sa bituan ng manok. Alam niyo na yun? Isang Christian, ito po yung nakuha sa mga pag-ano. But again, you are complete in Christ. Okay? At hindi mo rin kailangan ng espiritista. Naliwanag ba? Sinasabi ko ito, okay? Hindi mo kailangan ng horoscope, walang katotohanan nila'y demonic. Amen? At hindi mo rin kailangan sumanggunin sa pakalakasanan sa mga espiritista or albularyo.
Hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Si Kristo ay sapat sa atin. Okay? Hindi sumasalib ang Diyos sa tao. Amen? Tumahan ang Holy Spirit sa buhay ko, buhay mo. Pero hindi siya sumalit at hindi rin sasalib si Maria sa iyo. Amen? Walang santong sasalib sa iyo. Ano ba boses niya? Huwag kang pala si Kristo ay sapat sa atin. Okay? Hindi mo rin kailangan ng albularyo. Hindi mo kailangan ng albularyo. Okay? Liwanag mo sa atin. Hindi mo kailangan ng suwag. Hindi liwanag mo. Isa nakatawa tayo, pero may Kristiyano sumasalto sa albularyo. Nagaway ka, nagaway, nausok, nabalis, nabwisit. Si Kristo ay sapat. Amen? Si sapat sa atin. Okay? Alam mo, nung dumating si Felipe sa Samaria, okay? Maraming nalito. In John chapter 4, maraming na-save sa Samaria sapagat dumami si Kristo. Tama? At naging kasangkapan din sa Samaria ng bunga. Tama? Amen? Pero pagkalipas ng mahabang panahon, yung Christianity doon ay affected. Kaya dumating si Felipe sa Samaria para mag-preach ng Kristo at nagkaroon ng great revival. Remember that? At nagkaroon ng malaking kagalaman sa bayan niyo. At napakadaming tao ang nagsimulang sunugin ang kanilang mga mahika blanca. Tapos yun ba yan? Ha? Yung mga mahika blanca nila, yung mga kanilang bulong-bulong at mga kuno ng mga kwintas-kwintas, mga amin, ay pinagsusunog nila. Bakit? Sapagat nakakilala sila kay Kristo Jesus. You see? Oh, you see? Demonic yun. Kailangan si Kristo yung sapat sa atin. Hindi mo kailangan ng mga bulong-bulong na yun. Okay? Hindi mo kailangan ng mga spiritista. Hindi mo rin kailangan ng charismatic experiences na magsasalita ka ng ibang wika at bubulagta ka. Hindi mo kailangan. Hallelujah? Now, listen carefully. Pag-aralan niyo kapatid, si Propeta Daniel, sino pa? Si Moses, sino pa? Si Joshua. Remember, nung sila may mapangarap sa mga heavenly being, angel man ito, or si Christ, maging si John the Beloved, nung mapakita sa visible form si Kristo, ano nangyari? Bumagsak ba siya? Pataliko? O paharap? Ano nangyari? Kasi ninyo, okay? Ang pagbagsak na pahapadapa, akman ng pagsamba. Okay? Alright, nagpakita kay Joshua yung lalaki may hukot na itaba. Ano na? Bago nila lusubin yung what? Tila? Jericho. Nung nakita ni Joshua, ano ginawa ni Joshua? Nagpatira pa siya, di ba? Anong gusto mong sabihin sa akin ng Panginoon ko? Naging si Prophet Daniel. Dumapas siya. Nabaksak. Pero lahat ng nasa liban, di mo yung iba. Ha? Hindi pa naman kundi ba? Kung ito'y padapa, ano makagano'n? Baktay? Patihaya. Ito, godly. Ito, demonic. Di ba nabi? Na, observahan niyo yung bumubulagta sa mga charismatic. Kapalitan. Okay. Si Kristo sapat sa atin. Kasi beware of philosophy of men. Beware of empty tradition. Ye are complete in Christ. Okay? Kaya nga kung tatalihog ka ba? Talayo ka pa sa Panginoon? Saan ka pupunta? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Lord, ng Panginoon, okay,
na walang hanggan. Yes, Christian, kung tatalikod ka ba, wala ka nang pupuntahan. Sapagat na kay Kristo ang buhay na walang hanggan at si Kristo sapat sa atin. Amen? We are complete in Christ. Okay? Complete in Christ. Okay? Kaya wala kang wala kang idadagdag, walang ibang bawas ka sa kanya. Amen? Siguraduhin mo, dalisan, puro ang pagkakilala mo sa ating Panginoon. Okay. Meron pa tayo. Meron yung dito sa inyo natin. Yung bang wala pa tayo wala sa inyo. Idols, grocery, tradition, pati yung pagdala kay Mary, hindi mo kailangan. Amen? Hindi mo kailangan si Maria na karagdagan sa pananampalataya mo. Again, we are complete in Christ. Amen? Hindi mo kailangan ng grocery, hindi mo kailangan ng misa, samantala complete in Christ. Alright? Okay, yung Christian, si Kristo ay sapat sa atin. Okay? Now, number one, the Lord Jesus, number one, is enough for our salvation. Okay? Dagdag po sa ito, ha? Okay. The Lord Jesus is enough for our salvation. Sapat siya. Alright? In 1 Peter 2:24, ha? Alright? Mismong siya ang nagpasag ng lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus. Alright? Upang patiin yung kasalanan at tayo mabuhay sa kanyang katuwiran. Alright? Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kawan. Maliwanag, amen? Yung siya nakabago doon sa krus, yung kanyang katawan ay ang siyang nalipat sa kanyang katawan lahat ng ating sala. Nagigis yan? Alright, yes. Okay, kanyang pinasal lahat ng ating sala, hindi yung inakunin lahat. Kanyang pinasal. Alright? Okay? At ang kanyang bayaran na paghinsakdan niya tayo. In Hebrews chapter 10 and 17, Hebrews 10:17, alright, ano sa Bible? Pakalakas, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Kita niyo po? Yan bisa? The Lord is enough. Okay? For our salvation. Complete in Christ. Sapat yung kanyang ginawa para po sa atin. Okay. In Hebrews chapter 10 and verse number 10. Masabi siya natin. Hebrews chapter 10 and number 10. At yung kanyang ginawa, hindi na kailangan pang ulitin. Hindi na kailangan pang ulitin, ni hindi mo rin kailangan pang kopyahin. Alright? Kanya kayo, pakibasa, by the which we are sanctified through the offering of the body of Christ. Pakalabas, once for all. Minsan nang ginawa, hindi na kailangan pang maulit. Okay? Yes, the Lord is enough for our salvation. Christ is enough for our greatest need. Ano yung ating greatest need sa buhay? Kaligtasan. Amen? Kaligtasan, sapat ang kanyang ginawa. Okay? Pangalawa, He is enough for our sanctification. Sanctification. Alright? Now again, pag sinabi sanctification, sa Tagalog ay pagpapakabalan, hindi po ba? Pero ang ibig sabihin ito is paglayo sa kasalanan para sa Panginoon. Di ba? Separation from sin and from the world para sa Diyos. Amen? Nung maligtas ka, bisin ka po rin, ibinukod ka na ng Panginoon. Diba? Ibinukod ka na niya para sa Kanya. Yun yung sanctification. Okay? Alright? Yeah.
Now, anong layunin ng Panginoon? Romans 8:29. Romans 8:29. Romans 8:29 to 30. Okay, sundin niyo po ako ha. Romans 8:29 to 30. O, nakanya kayo? 29. Okay, ano ang layunin ng Panginoon for our sanctification? Hindi na kayo? Kaya na. O, 29 hanggang 30. 29, ready? Kaya na. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ano ang kanyang layunin sa mga naligtas at pinapahimbalan? Ano ang kanyang layunin para sa atin? Maging kawangis ng kanyang bugtong na anak si Kristo. Maniwala ba? Pag-testimony ba tagal tayo niya? Ha? Nakita niyo po? Nakilakas na? Sapagat yung mga nag-una pa yung kanyang nakilala. Sino yun? Nag-una pa yung nakilala niya. Sino yun? Sino yun? Tayo! Teka, patulad. Nakilala ka lang ba niya nung tumanggap ka sa kanya? Hindi ba niya alam na bago pa, hindi kaya niya kilala ka bago ka babaligtas? Alam na niya mangyayari sa'yo? Alam niya. Isip, alam niya. We do not believe. Sa tanong na itinagda na panglangit at pang-impel. We do not believe that. We don't believe sa tanong election. Okay? Okay, we believe sa tanong na, elect according to the foreknowledge of God. Yun ang tama. Tama? Sa pangalan ng Diyos ay omniscient, yung mangyayari sa libong taon, alam na niya. Tapos na lahat sa kanya. Bago pa malikha ang langit at lupa, kilala ka na niya. Tama ba ako? Kilala ka na niya ng lubos. Tama ba ito? At alam niya, sa ganun petsa, tatagipin mo siya, maligtas ka. Nung una pa nakilala ka, ayun, at itinalaga para saan? Na maging katulad, pangalawas, ng larawan ng kanyang anak. Ano ba sa atin yan? Ano na sila? Kaya dito mo pag talagang nagligtas, may burden sa sulwini. Pag talagang mahal niya ang church. Kasi si Kristo, sulwini. Kasi Kristo, mahal niya ang church. Ibinigay niya yung buhay niya para dito. Kaya kapag mahal ang church, at mahal ka sa kanyang ang pastor niya. Sa Panginoon si Kristo, ang great shepherd of the sheep. Paliwanag ba? He is the great shepherd of the sheep and the pastors of the under shepherd. Siya yung great shepherd, ang pastor ng under shepherd. Is that? You see? If the Lord is enough for our sanctification. Amen, Krishna? Amen? Nakatingin po? Ano ulit ang kanyang layunin? Yung unang pa yung kanyang nakilala ay kanyang pakalakas itinalaga niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Naliwanag ba sa atin? Na ibig niya maging kamukha kalino? Pakalakas ka? Pakalakas ka? Alright. Kamukha ka na ba? Oo, kamukha na. Listen ka mo rin. Ito may process. Minsan talagang mabagal, pero mangyayari. Maliwanag ba? Sa listen ka mo, tapos na ako, ang Diyos, walang inumpisahan, hindi niya tinapos. Nakaliw pa ako? Because He is the author and finishers of our faith. Okay? Ano mang inumpisa, tayo, karamihan sa atin, magaling sa umpisa. Di mo yung mga pinagagawa mo sa bahay mo, karamihan hindi tapos. Tama ba ako? Tama. Tanangin niyo si mismo. Tama ba? Amen? Alam mo sila? Pero ang Diyos, pag nag-umpisa, tatapusin niya. Okay? In Philippians chapter
po. Philippians 1:6. Philippians 1:6. Andiyan na po kayo? Okay, 1:6. Here po. Already, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will what? Will perform it hanggang kailan? Kailan? Until the day of Jesus Christ. Kita mo? Siya nagpasimula, siya rin ang magtatapos sa inyo. Sa Tagalog, na ako'y may lubos, pakilasan, ako'y may lubos na pagkakatiwala sa mga bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Ano yung mabuting gawa? Salvation. Ano yung mabuting gawa? Sanctification. Ano yung mabuting gawa? Salvation. Pangalawa? Sanctification. Anong layunin? To be conformed in the image of His Son. Yun ang mabuting gawa. Okay? Ano gagawin niya? Ay, what? Lulubusin o what? Tatapusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Okay? Yes, Christian, the work of salvation by Christ leads to the work of sanctification. Okay? Bagamat maaaring yung progreso ay mabagal. Nakikita ba kayo? Bagamat mabagal minsan ang progreso. Okay? But Christ assures us na ito'y talagang tatapusin. Amen ka? Amen? Hindi ba ang fulfillment ng lahat pagdating ng Panginoon? Amen ka? Yung tinatawag na, ano tinatawag doon? Ang tinatawag doon? Na tayo ay magkaroon ng glorified body or what? Yes, the Lord is enough for our sanctification. Lastly, the Lord is enough to meet all our inward needs. All our what? Inward needs. Nabanggit ko kanina sa inyo, di ba ba? Na tama ito? Na yes, okay, na iba yung brain namin sa mental illness, di ba? Yung brain damage nakikita sa scan, mental, strength, pero yung mental illness, hindi nakikita. Amen? Pero binigyan ng katawagan mental illness. Amen? At sinisikap na gamutin ng marami sa magitan ng gamot hanggang sa pagkamalay, wala rin nangyari. Okay? Kaya yes. Okay, ano ba yung mental illness? Nabagit natin? Okay, sabi niya, natuto ako dito, nakita ko, ito, okay, sabi niya, kaya sabi niya, nakikita ba kayo dyan? Okay, yes, okay, sa brain surgery, nakikita mo kung tumor or what? Pero sa brain surgery, you cannot going to see OCD. Ano yung OCD? Bipolar disorder. Tama nga naman. Ano yung bipolar disorder? Ha? Okay. Ano pa yung isa? Yung isa pa, yung isa OCD. Okay, ano yung OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Okay? Sinisikap gamutin ng maraming mga psychiatrist pero hindi magamot. Di ba? Okay, kinakita. Nalala ko na, remember si Karen Carpenter, mayaman, magaling na siya, di ba? Anong kinamatay niya? Bipolar disorder, di ba? Takot na takot siya na simptoma ba? Kaya bagamat napakayaman, namatay sa malnutrition. Ano na siya? Anong pumatay sa kanya? Ha? Fear! Anong pumatay sa kanya? Pagkakas? Fear! Takot! Kaya ako yung nervyoso na, baka pinis ito.
Alam niyo sa Amerika, gagamutin ka, meron kang mental illness. Anong tayo doon? Meron kang bipolar disorder. Nakikinig ka sa akin? Takot sa kung saan, takot sa dragon, takot sa tiyanak, nakurot, diba? Takot tumaba. Ako yung nakikinig ka sa akin? Kasi, ang pumapatay ngayon sa maraming tao ay hindi ko kundi takot. Gagamutin ka sa Amerika niya. Hanggang sa bandang muli, naghihirap ka na. Hanggang sa bandang muli, yung gamot, tumataas-taas na, masyadong mataas na yung hanggang sa bandang muli, wala na. Okay? Makaramihan na mayaman doon, nagpapakamatay. Meron pa tinatawag sila, yung bata doon na sobrang likod, may paninis daw yun. Pero kahit buksan yung utak ng bata, wala kang makikita sa sakit na mental, wala kang makikita ano sakit nila yun. Okay. ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Listen, okay ba kayo? Mapapit kayo, ha? Okay, kasi nung panahon ng mga tatay natin, wala ganito yun eh. Amen. Yung sobrang kulit ng bata, ang gamutis pa. Palo. Paano? Believe me, Christian. Amen. Paano? Magwawala. Inalo. Sakit. Ha! Tumigil ka! Baka talaga naman tumigil! Tumigil ka! Tumigil ka! Kumari ko! Tahimik! Amen. Huwag kang umakit dyan! Baka mahulog ka dyan! Pag nahulog ka dyan, balinain mo! May iyak-iyak! Ay, paano? Iyak, balinain! Kaluhin mo yan! Huwag kang umakit dyan! Mahulog ka dyan! Umakit ulit! Hika! Ha! Huwag kang sumigaw! Ha! Malaki ka ba? Hindi na po. Kaya nung hanggang tumanda, hindi umakyat. Bakit nagkaroon ng ganito niya kung mental illness? Pinagbawal ang palo. Amen. Right. Diba? Maling makulit nila. Pero sakit na yun. Eric, may sakit ka yan eh. Hindi ka mapili ng bahay. Sa Amerika, gagamutin ka. Operahan ka. Ito, kahit pinagbabawalan, kain ng kain. Kain ng kain. Kahit nakakasakit na. Anong sakit? Dalawang kasi, may bipolar disorder, di ba? Na sobrang kain na naman kayo kumain. Okay? Kaya kung sa Amerika, Brother Ruel, mental illness niya. Nakimutin ka doon, Brad. Okay. Salamat, sir. Nakaunawa tayo. Amen? Remember in Psalms 103? Okay? As in Psalms 103? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the Lord, O my soul. Okay? Thou that healeth all my diseases. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Anong disease yung binabagay niya? Hindi yung disease ng katawan, kundi luwa. Kaluluwa. Sapagat maraming ulit doon sa Psalm 103, ang binabagay ni David, yung soul, hindi yung kanyang body. Kaya nga, sa lahat na ito, isa lang ang kasaguran, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Yes, He is enough and more than enough. Yes, si Kristo ay sapat sa akin at siya'y sapat sa iyo. Siya ang kasagutan sa lahat ng ating katanungan. He is enough. Dahil may tumulong lang. Dahil nagdasalamat po sa gabi ito.
Salamat po Lord sa katotohanan nito na ipinakita mo sa